Hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, phone comparison tayo ulit between sa mga iPhones na pwede natin ma-purchase ngayon sa Greenleaf. Ngayon naman ang topic natin is the iPhone 12 versus the iPhone 13 mini. Ano kaya ang perfect na iPhone ang pwede nyo ma-purchase ngayon sa Greenleaf? Tara mga J-Vlog, check natin. And for today's video, affordable side naman ng iPhones tayo. So parati tayo na sa mga Pro version. Ngayon, affordable side naman, ang topic natin is the iPhone 12 versus the iPhone 13 mini. So itong dalawang smartphone na to ay hindi po nagkakalayo ng presyo ngayon sa Greenleaf. And syempre, saan pa ba tayo bibili ng mga good quality na iPhone sa Greenleaf? Wala nang iba kundi sa mga nire-recommend nating shop. So unang-una sa Malin Gadget Shop kay Ate Malin, ZMB Cellphone and Accessories kay Ate Annette or kay Ivana, and of course CMB Gadgets kay Diwata or kay Ate Mayet. So yung mga shop na yan ay yung mga trusted seller ko sa Greenleaf na of course napakaganda ng mga after sales. Very trusted sila mga J-Vlog, and pag sinabi nyo pang napanood nyo sa vlog, automatic 500 pesos na cash discount po ang naghihintay para sa inyo. Ngayon mga J-Vlog, marami rin akong napapansin na pag bumibili sa Greenleaf, pinag-compare nila anong bibilin, iPhone 12 o iPhone 13 mini. So very very excited ako i-compare itong dalawang smartphone na to be honest mga J-Vlog. And ano lang pala, quick reminder lang, itong 13 mini is akin to. So daily driver ko na smartphone to is ito, and ito is review unit to mga J-Vlog. So ito is personal phone ko, itong 13 mini, and nag-decide ako i-compare sila sa isa't isa. Unang-una sa presyo, iPhone 12 ay na-release nung year 2020 na merong SRP to na super expensive din. Nasa 50 to 60,000 pesos ang iPhone 12 before. Nung year 2020, pandemic era yan. Pero ngayon sa Greenleaf, very affordable na lang to. 4 years na itong smartphone na to. Grabe, napakamura na lang. Ang 64GB ito naglalaro na lang sa 15 to 16,000 to 15 to 17,000 pesos mga J-Vlog. Depende po yan kung ano available na offer. Yung 15K, nagdedepende pa yan mga J-Vlog. Minsan kasi merong mga smart lock, globe lock. So kaya nagbibigay ako ng talagang estimation na 15 to 17K. Depende po yan. 128GB is 17 to 19,000 pesos. Tapos yung 256 naglalaro sa 19 to 21,000 pesos. Yun po yung iPhone 12. iPhone 13 mini, ito po yung kasunod. Lumabas siya nung year 2021 at ito po yung pinakamurang way para magkaroon ng 13 series before. So yung 13 mini, naglalaro to before sa 40 to 50K. Ang presyo nito before sa Philippines nung na-release, year 2021 yan. Pero ngayon mga J-Vlog sa Greenleaf, after 3 years ay makakabili na lang kayo ng 13 mini sa halagang etong 128 ay naglalaro sa 21 to 23,000. 256 sa 24 to 26,000 pesos. So syempre, mas expensive pa rin ang 13 mini compare sa iPhone 12 dahil ito po ay yung mas upgraded or yung successor niya kumbaga, kasi 13 series to tapos 12 series. Pero marami rin, or for sure na marami rin nagde-decide alin ba dito sa dalawang smartphone na to ang pwede or perfect na bilhin ngayong 2024. So unang-una mga J-Vlog, ano ba ang main na pinagkaiba netong dalawang smartphone na to? Kitang-kita nyo naman unang-una sa design. So ito na po ang design ng 13 or iPhone 13. So ito yung iPhone 12. Diagonal camera na po compare sa vertical camera. Pero meron tayong rumors ng iPhone 16 ay babalik po sa vertical na camera. So stay tuned lang, gagawa rin tayo ng reaction video or first impression video sa iPhone 16 series. Stay tuned lang dyan mga J-Vlog. Syempre, camera, ang pinaka main din na difference, mas upgraded ang camera ng iPhone 13. 13 mini or 13, same lang naman ang specs in 13 and 13 mini, don't worry. Kaya parang nagkaroon kayo ng option to buy the 13 series in an affordable way. Pero ngayon ang pre-love ng 13 mini and iPhone 13 ay hindi naman din po nagkakalayo. Parang 2,000 to 3,000 pesos lang naman. So nagdedepende na lang talaga ang pag-purchase nyo ng mini sa usability niya or yung ano nyo talaga, yung way nyo ng paggamit. So yun. Tapos pareho sila nag glossy glass mga J-Vlog.
Same din na aluminum body. So dito sa right side ay pareho nandito yung power button. Sa taas is wala tayong makikita. Left side, same na same din. Ayan. So ring and silent toggle, volume rocker, and yung SIM tray. Tapos sa baba, ayan. Pareho rin naman mga ka-J-Vlog ng position ng lightning port, ng speaker grills, and of course microphone. Ayan, and pinaka main din na pinagkaiba nila is of course display mga ka-J-Vlog. Dito rin yung magiging main selling point or yung main na magiging dahilan nyo kung ano ba talaga ang gagamitin or yung mas prefer nyo, mas malaking screen size na mas mura or mas smaller form factor na medyo mas mahal ng konti tapos mas upgraded ang specs. So syempre, ayan, napakalaki ng difference sila when it comes sa display. Ayan, so open natin yung iPhone 12. Ayan, iPhone 12 and iPhone 13 mini. So same lang naman sila, don't worry ng resolution or screen resolution. Both ay merong Super Retina XDR OLED display. So sa screen size lang naman sila nagkakatalo, and of course sa notch. Sa notch kasi ng 13 series, mas pinaliit nila ang notch ng 13 series compare sa 12 series, ay mas mahaba. So mas maliit ang notch display ng 13 series. So syempre sa 13 mini na-adapt din yung ganyang smaller notch compare din dun sa iPhone 12. And of course mga ka-J-Vlog, sa camera quality, mas maganda of course ang camera ng 13 mini compare sa 12 mga ka-J-Vlog. Yes, pareho silang 12 megapixel, pero yung sensor sila ay magkaiba or mas mababa ang aperture ng 13 mini compare sa iPhone 12, meaning mas better in low light mas better in low light po ang 13 mini compare sa iPhone 12. So sa mga nagtatanong, Lods, ano ba? Magte-12 ba ako or sa 13 mini na ako? Ako, to be honest, pag bibili kayo ng 13 mini, expect nyo talaga na mabilis siya malobat. Pero, pag bibili rin kayo ng iPhone 12, expect nyo mabilis din to malobat. Unang-una, tignan nyo yung battery capacity ng dalawang smartphone na to, ha? Ng iPhone 12 po ay merong battery capacity lang na 28 plus mAh. Ang iPhone 13 naman or iPhone 13 mini ay merong 2,300 plus mAh lang. So both ay maliit lang ang battery capacity kahit na itong iPhone 12 regular. Pero tumaas naman yung battery ng iPhone 13. I think nasa 3,000 or almost 3,1 mAh naman yung 13. Kaya huge battery upgrade naman yan. Kaya dito sa smartphone na to, sa dalawang smartphone na to kino-compare natin, expect nyo na mabilis po talaga silang malobat. Yes, meron sinasabing mataas naman ang battery health. Bakit daw mabilis malobat? Quick reminder lang mga ka-J-Vlog, ang battery health po ay isang guide lang. Hindi po doon nagbe-base kung matagal pong malobat ang inyong smartphone. Kung ganito naman kalit ang smartphone nyo, mababa ang battery capacity, tas mataas ang battery health, titignan nyo pa rin factor sa battery is yung capacity, not the battery health. Hindi naman meaning na 100% battery health to, matagal na po siya malobat. Baka kasi magulat kayo pag bumili kayo ng mini series or ng iPhone 12, yun, nakakuha ko 100% battery health, pero ba't ang bilis malobat? Dahil yan mga J-Vlog, of course, sa battery capacity niya. Tuto lang po yan, napakaliit, kaya mabilis po siya malobat. Marami rin pong nag-run sa system or sa background habang naka-idle din ang smartphone nyo. Unang-unang nag-run pag naka-idle ang smartphone nyo is yung Find My iPhone. Check nyo yan sa settings, makikita nyo kung anong nag-run dyan. Ako din, nagugulat din bakit pag gising ko nababawasan ako ng 4 to 5%. Nakikita ko ang nag-run habang nakaslip yung smartphone is yung Find My iPhone. So, gagawa rin ako ng video about paano ba makatipid ng battery sa iPhone. Stay tuned lang. Unang-una po lang gawin nyo dito na sa video na sasabihin ko na i-off nyo po ang background app refresh na nakikita yan sa settings. Pag naka-off ang background app refresh, meaning yan hindi po mag-refresh yung mga application nyo kahit na na-connect sa internet pag nakaslip po ang inyong smartphone. Pag naka-on kasi yung background app refresh mga J-Vlog, nag-refresh pa rin yung mga application nyo even na nakasleep yung iPhone nyo basta naka-connect sa internet. So yun, off nyan, malaki po masisave nyo sa battery. And of course, yung mga motion neto, i-off nyo rin. Basta stay tuned lang, gagawa ko ng video about dyan. So unang-unang upgrade ng 13 mini sa iPhone 12, of course, sa camera, the chipset, Apple A15 Bionic chip versus the Apple A14 Bionic chip. Pangatlo is yung kanyang notch. Ayan, yung notch display mas maliit. And I know hindi naman siya huge factor, 'di ba? Hindi naman siya ganun napapansin.
Yun ang advantage ng 13 mini sa 12. Pero syempre, may advantage ng 12 ko compare mo dito sa mini version na hindi sa regular. Unang-una, screen size, mas malaki, 6.1 inches. Mas malaki yung battery capacity, 2.8 versus 2.3. And when it comes sa camera, pero I know when it comes sa yung paggamit nyo, hindi naman po talaga sila ganon nagkakalayo when it comes sa quality. Kasi pareho naman silang 12 megapixel camera mga ka-J-Vlog. So, kung ako tatanungin, pag-purchase kayo netong dalawang smartphone na to, compare na lang natin, kasi wala tong 64. Compare natin yung 128. Ang 128 neto for as low as 21K. Ang 128 neto is for as low as 17 or 18,000. So, naglalaro sa 4,000 pesos price difference. So, kung ang habol nyo is for more upgrades, kumbaga sa chipset, sa camera, syempre, mas panalo po ang iPhone 13 mini. Pero, yun nga mga J-Vlog. And for sure, mas matagal siya magiging relevant sa market pagdating sa OS update kasi mas upgraded po ang chipset niya. So, mas powerful ang chipset nito, mas better siya for gaming compared sa iPhone 12 mga J-Vlog. Pero kung habol nyo sa isang smartphone is yung screen size talaga, and magaan tong iPhone 12 to be honest pag gagamitin nyo din. Magaan siya, parang hindi nga sila nagkakalayo rin ng weight netong 12 and 13 mini pag inano nyo side by side eh. Ito kasi perfect na perfect for 100 operation. I know na ito rin is okay rin for 100 operation. Meron kasi mga ibang consumers na ayaw yung grabe sobrang liit, yung hindi na sila nakakapag-type. Parang ang pinaka perfect na screen size talaga is iPhone 12 mga J-Vlog. So, kung ako tatanungin dito sa ating phone comparison, syempre clear winner when it comes to specifications is the iPhone 13 mini. Pero when it comes sa budget or sa presyo, battery, screen size, panalo po ang iPhone 12. So yan mga J-Vlog, hopefully nakatulong po itong ating phone comparison sa inyo sa inyong buying decision sa pagpili sa 13 mini or the iPhone 12. Yun nga, ulitin ko, pag interesado kayo dito mag-purchase sa Green Hills, i-check nyo na po yung link sa description box ng mga sellers sa Green Hills. Mag-inquire na lang po kayo dyan, and don't worry, pag sinabi nyo na panood nyo sa vlog, automatic po na 500 pesos cash discount.